Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Cos at shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa ganoong sukat, ang madilim na tanawin ay nakatingin lamang dito, natatakot ako na ito ay naging katangahan sa lugar. Pagkatapos ng lahat, hindi karaniwan para sa isang tao na magkaroon ng isang multo, 3, 4, 5, o kahit 7, 8 o 10 ay katanggap-tanggap. Ngunit ito ay direktang gumawa ng higit sa 60 mga multo, hindi mo ito matatawag na kabalbalan, dahil ito ay purong pervert. Kahit na ang bukas na avatar ay isang multo lamang, kung mauunawaan mo ito ng malinaw, sa katunayan, ang isang solong multo ay kumonsumo ng maraming enerhiya, lalo na kung ang iyong avatar ay 100% makatotohanan, nangangailangan ito ng malaking halaga ng enerhiya, pagkonsumo ng enerhiya. O, may ilang magagandang paraan para suportahan ito. Ngunit gaano man kahusay ang pamamaraan, ganap na imposibleng lumikha ng tulad ng isang multo ng isang clone. 64 na clone, paanong hindi sila kalokohan? Halatang matagal na natulala si Heifeng dahil dito. Para sa isang halimaw na ka-level niya, natatakot ako na bihira na siyang makakita ng napakaraming clone sa buhay niya, di ba? Maingat niyang tiningnan ang 64 na clone, at halos walang anumang mga depekto, na nangangahulugan din na ang bawat isa sa kanyang mga clone ay ganap na tumpak at napakalakas. At ang mga sorpresa at pagkabigla na ito ay malinaw na malayong matapos. Sinamahan ng direktang pag-eehersisyo ni Han Sanchen, ang 60 clone ay nagsimulang gumalaw sa pare-parehong paraan sa parehong oras. Sa mata pa lamang, tila alinman sa isa ang tunay na katawan, at wala man lang bahid. Umuungol. Dahil hindi ko masabi kung alin ang totoo at kung alin ang peke, dumating lang ang mga halimaw, at hindi ko na sila hinanap, kaya walang pinipiling pag-atake at nakita ko kung paano mo sila hinaranggan. Pagkatapos ng lahat, ang avatar ay hindi ang tunay na katawan, kaya hindi ito magiging kasing lakas ng tunay na katawan. Sa sandaling hindi makalaban ang avatar sa ilalim ng sarili nitong pag-atake, natural nitong ipapakita ang prototype nito. Aba, ang itim na gas ay direktang kumakalat. Ngunit si Han Sanchen ay walang anumang takot. Matapos ang 64 na figure ay sama-samang makumplito ang kanilang mga paggalaw, ang lahat ng mga ilaw sa buong hanay ng chismis ay naiilawan. Pagkatapos noon, biglang tumama ang ilaw sa itim na hangin sa gitna. At ang itim na enerhiya ni Chao Neng na pinakawalan ng itim na hangin ay biglang sumabog at umatake, na kumalat ng libu-libong milya saglit, na pinatag ang buong katawan. Boom! Nang tumama ang itim na hangin, halos magkasabay na lumaban ang 64 na clone sa parehong posterya. Bagamat napakahirap pigilan sa proseso, ang nagpatulala kay Heifeng ay halos lahat ng 64 na clone ay gumagalaw sa parehong paraan at hindi alinman sa isa ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Nangangahulugan din ito na ang mga clone na ito ay walang mga bahid. Napatulala si Heifeng, para sa kanya, isa lang itong imposibleng sitwasyon. Gaano man kalakas ang isang tao, pagkatapos na maging ilang mga clone, imposibleng makontrol ng maayos ang mga detalye ng bawat clone. Ngunit si Han Sanchen sa kanyang harapan ay ganoon lang. Ang kanyang diskarte sa pagsisikap na hanapin ang kahinaan ng kalaban sa pag-atake sa pamamagitan ng pagtaya sa sarili laban sa pag-atake ng kalaban ay isang ganap na kabiguan. Ngayon, bilang karagdagan sa kanyang pagkabigla at hindi pagkaunawa, kailangan niyang harapin ang pag-atake mula kay Han Sanchen. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Han Sanchen. Alam niya na ang halimaw na ito ay napakalakas, at ang mga malalakas na tao ay madalas na may pagmamalaki at dignidad na dulot ng kanyang sariling lakas, na hindi mababago o tanggihan. Maging si Han Sanchen mismo ay
May magandang pag-iisip, ngunit hindi niya kakayanin na gumapang sa kanyang ulo balang araw ng isang bata. Sa makatuwid, patuloy lang siyang ginagalit ni Han Sanchen sa kanyang mga salita, at tiyak na sabik siyang makahanap ng tamang pagkakataon para linisin ang kanyang sarili. Sa ilalim ng impluwensya ng emosyong ito, gaya ng inaasahan ni Han Sanchen, kinailangan niyang durugan ang kanyang clone para mahanap ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, lubos niyang naunawaan ang sinabi ni Han Sanchen. Talagang nahulaan niya ng husto, ang isang tao ay hindi maaaring mag-isyo ng napakaraming mga clone, at maaari niyang panatilihin ang bawat clone na may ganap na lakas at walang mga bahid. Ngunit, nahulaan niya na ito ay nasa ilalim ng normal na mga pamamaraan. Ang taong ito na si Han Sanchen ay nagkataong, hindi isang taong tumatahak sa karaniwang ruta. Ang kanyang panlabas na pagkakatawang tao ay maaaring tumagal ng 8 hugis, at bawat isa sa 8 hugis ay ganap na makapangyarihan at totoo. Pagkatapos, gamit ang pagbuo ng tsismis, ilagay ang isang tunay na katawan sa bawat posisyon ng tsismis, at palawakin ang bawat tunay na katawan gamit ang paraan ng pagbuo, kaya, ang 64 na katawan ay dumating ng ganito. Siyempre, hindi niya kailangang gumastos ng anumang true chi para suportahan siya. Naturally, hindi siya maaapektuhan sa ilalim ng mabangis na pagsalakay. This time, patay ka na. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at ginalaw ang kanyang kamay. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga sinag ng liwanag na tumama kay Heifeng ay gumalaw gamit ang kamay ni Han Sanchen at biglang huminto, ay nalalayan lamang ang itim na hangin sa paligid niya. Gayunpaman, ang itim na hangin ay napapalibutan na ng linya, at wala na siyang pagkakataong makatakas. Pumunta ka. Nang bumagsak ang mga salita, ang liwanag ay direktang lumambot mula sa tuwid, at ito ay mahigpit na nakatali na parang isang lubid ng engkanto. Ang hindi mabilang na mga linya ay lumabas sa isang pakete, at si Heifeng ay parang isang nakapak na dumpling. Gaano man siya kahirap magpumiglas, mahirap pa rin kumawala sa pagkaalipin ni Han Sanchen. Umuungol. Galit siyang umatungal kay Han Sanchen, nagbabantay laban sa Buddha dahil hindi siya nasisiyahan kay Han Sanchen, at nagbabantay laban sa Buddha dahil hinamak niya si Han Sanchen. Bagamat ngayon lang siya nabigo sa sugal, hindi ito nangangahulugan na maaaring kunin ni Han Sanchen ang pagkakataong ito para gawing tagumpay ang pagkatalo. Sa harap ng ganap na pagsupil ng lakas, makakamit lamang ni Han Sanchen ang ilang maliliit na pakinabang, ngunit tiyak na hindi niya makokontrol ang sitwasyon. Sa makatuwid, ang kanyang dagandong kay Han Sanchen ay parang itenggal kasama si Han Sanchen sa hangin. Ang dami mong ginagawang pakulo, pero sa paningin ko, basura lang. Si Han Sanchen ay hindi nagalit at tumingin sa lava monster na walang pakialam, hindi naapektuhan ng anumang emosyon. Break. Bang bang bang. May isa pang pagsabog ng tuloy-tuloy na pagsabog na mas marahas kaysa dati. Kasabay nito, mayroong 64 na hibla at 64 na clone na pinagsama-sama sa linyang ito. Ang lakas ng pagsabog ng mga linyang nakagapos ng mga clone ay sapat na upang mapasigaw si Heifeng sa oras na ito. Habang nasasaktan si Heifeng, dahan-dahan siyang lumapit muli. Para sa kanya, ang lakas ni Han Sanchen ay walang iba kundi iyon. Tumingin siya kay Han Sanchen at malamig na ngumuso. Tila ipinapaliwanag sa kanya na si Han Sanchen lang ang may ganitong kakayahan. Hindi siya nagdulot ng anumang malubhang pinsala sa kanyang sarili, ang lahat ay kasing simple at kadali ng pagkamot ng Katie. Hindi man lang ngumiti si Han Sanchen. Siyempre, alam niya na ang pinsalang idinulot niya sa lava monster ay napakalimitado, ngunit hindi itinuloy ni Han Sanchen ang malaking pinsala sa kanya. Magagawa ba ito sa kakayahan ni Han Sanchen? Siyempre kakayanin. Ngunit nasaan ang kahulugan? Ang pagpatay sa kanya, siya ay bubuhayin muli at lalakas. Kung gaano katagal maaaring tumagal ang pagbuo na ito ay hindi alam. Kaya, walang saysay ang pagpatay sa kanya. Ang tunay na tamang paraan ay talagang napakasimple. Ubusin mo siya, iwanan siyang buhay, upang hindi na siya muling mabuhay sa pamamagitan ng kamatayan. Pagkatapos noon, nang hindi na siya lumakas, kinain niya ang kanyang lakas ng galit na galit. Sa isang tiyak na lawak, tila medyo tulala na ubusin ang gayong behemoth sa kanyang mababang cultivation base, ngunit dito sa Han Sanchen, may mga bagay na may katuturan. Siya ay may malaking pormasayon,
at maaari niyang ganap na gamitin ang kasalukuyang porma sayon upang bitag ang mga halimaw ng lava. Natural, ang mga halimaw ng lava ay kumonsumo ng maraming pera. Gayunpaman, kung nais mo lamang na umasa dito upang ubusin ang mga patay na halimaw ng lava, ito ay isang panaginip din ng isang hanggal. Total nandoon naman ang base niya. Malamang na nang maubos ni Han Sanchen ang mga paninda, nagpaalam siya ng maaga dahil sa pagkaubos ng enerhiya. Ang bundok na may pagkakaiba sa laki ay dapat isaalang-alang. Gayunpaman, ang katotohanan na si Han Sanchen ay nangahas na gawin ito ay hindi nangangahulugan na wala siyang plano. May trump card din si Han Sanchen, masyadong mali. Sa ganitong paraan, ang enerhiya ng dalawang Han Sanchen ay maaaring makipagtulungan sa pagbuo, at magkaroon ng magandang oras sa halimaw na ito. Sa pag-iisip nito, hindi tumugon si Han Sanchen sa lava monster. Sa isang galaw ng kanyang kamay, gumalaw muli ang 64 na clone, at lumabas ang mga itim na linya at ilaw sa dalawang set. Sa hanay ng chismis, hindi mahanap ng halimaw ang figure ni Han Sanchen. Pagkatapos ng ilang beses na pagsubok, pinili niyang sumuko pagkatapos mabaigo, at ginamit ang sarili niyang lakas para makipagkompetensya sa dobleng liwanag. Sa gitna mismo, ngumisi si Han Sanchen, at pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban ng direkta sa kanya. Bang bang bang. Sa kalawakan, nagpatuloy ang mga pagsabog at paulit-ulit na tumunog. Bahagyang ngumiti ang matanda at nagpakawala ng mahabang hininga, akala ko talaga hindi na maibabalik ang ulo ng batang ito. Ngayon, nakahanap na siya ng paraan. It's not all in vain. This time, natapos na ang foundation. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin siya sa Dry Blood Moon, senior brother, oras na para gawin ang pinakakritikal na hakbang. Basta, hindi ko alam kung surprise ba ito o shock kay Han Sanchen. Storytelling channel sa YouTube. Pagkatapos ng mga salita, tumingin ang matanda kay Han Sanchen, at ang buong tao ay nagpakita rin ng isang makabuluhang ngiti. Sa labas ng espasyo, ilang araw nang naghihintay sina Ivory at Zeking, at ang dalawang babae ay nababalisa na, at pagkatapos ay naparalisa ang pagkabalisa. Sa loob ng maraming sunod-sunod na araw, halos punan ng dalawang babae ang kanilang pagkabigo. Sister Ivory, Aaron kapatid na lalaki ay hindi nasa panganib, tama ba? Nag-aalalang sabi ni Zeking. Matapos pumasok si Han Sanchen sa barrier, umalis ang dalawang babae sa tirahan ng lava monster sa tulong ng anino at bumalik sa orihinal na inner circle. Gayunpaman, mula ng tawagan, walang balita mula kay Han Sanchen, kaya paanong hindi nagmamadali ang dalawang babae? Umiling si Ivory. Sa katunayan, hindi niya alam ito, at tiyak na mas nag-aalala siya kaysa kay Zeking, ngunit alam niya na siya ang gulugad ng dalawa. Kung kahit na siya ay nasa isang gulo, pagkatapos ay ang sitwasyon ito ay lalala lamang. Sa sandaling ito, bumalik ang anino. Nang makita ang anino, hindi na napigilan ni Ivory ang pagkabalisa sa kanyang puso. Nagmamadali siyang bumangon, pumunta sa anino, at sinabing, may balita ba sa panig ni Han Sanchen? Walang magawa si Heying na mapait na ngumiti, kailangan mo akong tanungin ng hindi bababa sa 10 beses sa isang araw sa karaniwan, at ang dalawa sa inyo ay magdadagdag ng hanggang 20 beses. Hindi nakakainis na magtanong ka, ngunit pagod na akong marinig ito. Hindi mo na ba ako madalas na nakikita sa mga araw na ito? Lahat ako ay natatakot. Pagkaraan ng mahabang panahon na tahimik sa hadlang na ito, ang dalawang babae ay parang mga maya na nagtatanong kay Han Sanchen araw-araw, na naging dahilan ng kanyang labis na pagkabalisa. Kahit na minsan ay nais niyang maging mas masigla, ito ay masyadong masigla. Bahagyang ibinaba ni Ivory ang kanyang ulo, I'm sorry, pero naiintindihan ko, nag-aalala ka rin sa kanyang kaligtasan. Sa kanyang mga salita, sa wakas ay nakabawi ang damdamin ng dalawang babae na napapagalitan, ngunit sa susunod na pangungusap, siya ay bumantong hininga at sinabi, sa totoo lang, bakit ayaw kong malaman ang ilan sa kanyang sitwasyon? Nang marinig niya ang sinabi nito, muling naligaw ang dalawang babae. Nang makita ang hitsura ng dalawang babae, muling bumantong hininga si Heying at walang magawang umiling, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Hanggat matagumpay siyang nakapasok sa hadlang, hindi ito dapat maging malaking problema. Talaga. O inaaliw mo kaming dalawa. Itinaas ni Ziching ang kanyang ulo. Walang kinalaman sa akin ang emosyon mo.
I will not find nice words to comfort anyone, and I can't do it. I'm just telling the truth. Sinabi ni Heying, sa Enchantment, mayroong dalawang boss level na character, si Han Sanchen. Kung papasok ka, siguradong makikilala mo sila. Tutulungan nila si Han Sanchen. Mas naging matatag ang puso ni Ivory, meron pa. Oo, ang operasyon ng buong pagbabawal ay lubhang komplikado at napakalaki. Ito ay itinatag sa pamamagitan ng sakripisyo ng dalawang nakatatanda. Sabi ni Sueying. Sa kanyang paninindigan, labis na gamaan ang loob ni Ivory. Kasama ang dalawang karakter sa antas ng boss, dapat naligtas si Han Sanchen. Alam nilang dalawa ang sitwasyon sa labas, at alam din nila na espesyal si Han Sanchen, kaya tiyak na gagawin nila ang lahat para tulungan si Han Sanchen. Gayunpaman, ang outsider gang ay palaging ang outsider gang. Bagamat maaari nitong i-maximize ang potensyal ni Han Sanchen, kailangan ko ring ipaalala sa iyo na ang Lava Monster ay palaging ang huling malaking hadlang. Bumalik na ako sa nakaraang eksena, at wala ang Lava Monster, kaya halos sigurado ako na tinutulungan ng dalawang senior si Han Sanchen, at ang counterattack laban sa Lava Monster ay nangyayari rin sa parehong oras. Si Han Sanchen ay maaaring maging isang Diyos sa isang pag-iisip, o isang pag-iisip ay mahihiwalay sa iyong buhay at kamatayan. In short, in a word, nanalo siya sa sugal, sa hinaharap, hindi magiging mababa ang lower limit, at ang upper limit ay sobrang taas, pero sa madaling salita, kapag natalo siya, hindi na siya ipanganak muli. Nataranta sina Ivory at Zeking sa isa't isa, akala nila ay napakadelikado ng sitwasyon ni Han Sanchen, ngunit malayo sa pag-iisip na ito ay magiging napakapanganib. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!